Araw-araw, dasal ng bawat Mindanaon ang pangkalahatang kapayapaan sa isla ng Mindanao. Ngunit ang kapayapaang laging hinahangad ay lagi rin namang nahuhulog sa isang kaguluhan, habang daang-daang pamilya naman ang nawala ng tirahan at kabuhayan. Sila ang tinatawag nating internally displaced people o ang bakwit ng Mindanao. Sa ilang taong pagdurusa hanggang ngayon ay hindi pa rin natutuldukan ang naturang problema. Kaya naman ngayong gabi, sa isang espesyal na edisyon ng Talk Mindanao, susuriin natin ang tunay na sitwasyon ng ating mga kababayang bakwit sa isla ng Mindanao. Magandang gabi po. Ako po si Ethel Cantor Constantino at ito ang Talk Mindanao. Habang patuloy na umuunlad ang ibang lugar sa Mindanao, meron namang mga lugar sa isla ang tila ba pinagkaitan ng swerte. Ang putok na ito ay minsay naging hudyat sa isang pag-atake na dumating sa bayan ng Colambugan sa Lanao del Norte. Agosto 18 taong 2008, nagulantang ang buong bansa sa ginawang pag-atake ng Moro Islamic Liberation Front o MILF sa mga bayan ng Kauswagan, Linamon at Colambugan sa Lanao del Norte. Dumanak ang dugo matapos pinagbabaril ang ilang sibilyan. Sinunog pa ng mga armado ang ilang kabahayan, paaralan at mga sasakyan. Isa si Aling Flora Porcare sa mga nakaligtas sa nasabing trahedya. Ngunit sariwa pa sa isipan nito ang mga kaganapan, lalo na't isa ang kanyang asawa sa mga nasawi sa pag-atake. Sinunog din ng mga armado ang kanilang munting tahanan at wala nang natira sa kanyang kabuhayan. Pagka buntag anang sayo na nangabot man gud ang mga armadong tao pero wala man to sila manghilabot namo sa permiro nilang pangagi. Pagkahuman ang katong katapusan nilang mga panon maura man toy naghustid sa ato akong bana. Then pagkahuman ako ning indalagan man ko ato siya pagdakop sa akong anak ug sa akong bana. Ako midagan gyud kay mga armado man sila. Intago ko dito sa kasagbutan then dito ko nagpaatbang ko sa akong balay. Dito sa akong balay galantaw lang ko nga nasunog ang akong balay pero wa ko kabalo nga namatay pud akong bana atong panahon atong orasas alas 6. Taong 2008 din tumala ang National Disaster Coordinating Council o NDCC ng 107,224 na mga pamilya o 511,000 na taong bakwit sa Pilipinas at karamihan nito ay matatagpuan dito sa Mindanao. Sa Autonomous Region in Muslim Mindanao o ARMM, makikita mo ang karamihan sa kanila sa mga evacuation centers. Matagal ng problema ng Pilipinas ang tumataas na bilang ng mga bakwit sa Mindanao sa tuwing may kaguluhan. Kaya naman, noong Hulyo 2009, gumawa ang ating pamahalaan ng isang joint project para sa mga bakwit. Ang IDP Task Force on Health, Education, and Livelihood Progress for Central Mindanao o HELP-CM sa pamamagitan ng Administrative Order No. 267. Layunin ng proyektong ito ay ang matulungan ang mga bakwit sa Central Mindanao na makabalik sa kanilang mga tahanan. Matapos naman ang isang masusing pag-aaral sa sitwasyon ng mga IDP sa Mindanao, pinatupad ang programang Strengthening Response for Internal Displacement in Mindanao o STRIDE Mindanao. Isang programa kung saan tutugunan ang pangunahing pangangailangan ng IDPs at upang maisaayos ang kanilang nasirang komunidad. Ito ay alinsunod sa Government of the Philippines United Nations Act for Peace program. Well, the European Union is proud to be one of the several donor agencies working together with the government and with the UNDP in the design as well as in the funding and implementation of the STRIDE program. We've been working both to promote sustainable rural development. We've been working also in the health sector. We've been working in confidence building measures in relation to the conflict in Mindanao.
Pagkatapos ng 2 taon, bagamat di pa rin nawawala ang takot na baka muling mangyari ang pag-atake sa Pantar, Colambugan, Lanao del Norte, malaki naman ang pasasalamat ng mga biktima sa minigay na tulong ng local government unit ng Colambugan at ng Stride Mindanao. Bagamat marami ang nawala kaaling Flora, naging masaya naman ito at mayroong mga tao at grupo na tumutulong sa kanila. Manghinaot lang ko nga, dili na unta mausab to ba. Mura na na'y ako kita na naman po ko'y pamuyo diri, natagaan naman po ko tanan. Pasalamat na po ko sa nagtabang na mong ani. Isa lamang si Aling Flora sa maraming natulungan ng Stride Mindanao. Kaya naman subaybayan ninyo dito sa Talk Mindanao ang storya ng pagbangon ng ating mga kapatid na bakwit sa Mindanao. Habang patuloy na tinututukan ng ating gobyerno ang problemang pangkapayapaan sa ating bansa, tila ba hindi rin tumitigil ang pag-usbong ng iba pang mga suliranin sa isla ng Mindanao. Kung ano-ano ang mga ito, aalamin natin sa pagbabalik ng Talk Mindanao. It was in 2007, I think, when there was already a projected going to be a looming energy crisis here. Dito sa Mindanao, matatagpuan ang second largest lake sa Pilipinas, ang Lake Lanao. Hango ito sa salitang Ranao na ang ibig sabihin ay mga tao na nakatira sa gilid ng lawa. Dahil sa laki ng lawa, malalaki mga hydroelectric power plants ang itinayo ng ating gobyerno, ang Agos at Pulangi Hydropower Plant Complexes. Sa kasalukuyan, dito kinukuha ang 50% na supply ng kuryente sa buong Mindanao. Kaya naman tinatamasa ng mga Mindanaon ang murang presyo at tamang supply ng kuryente. Ngunit noong 2001, isang batas na magpapatupad sa pagsasapribado sa mga government-owned electric power plant ang nilagdaan ni dating Pangulong Gloria Macapagal Arroyo, ang EPIRA Law. 10 taon mula sa pagkakalagda ng batas ay maaari nang ibenta ang mga government-owned electric power plants na ito at kasali na nga rito ang Agos at Pulangi complexes. Ngunit 1 taon bago tuluyang maisakatuparan ang pagsasapribado, dumanas ng matinding problema sa kuryente ang Mindanao. Ang kakulangan sa supply ng kuryente dahil umano sa climate change ang naging sanhi ng malawakang brownout noong Pebrero hanggang Hunyo ng taong ito. It was in 2007, I think, when there was already a projected going to be a looming energy crisis here. 2009, there was already a projection we will have a deficit of about 200 megawatts. Admittedly, we have been so dependent on hydro and that we have not come up with other strategies in order to mitigate this particular event in case that there's going to be a dry spell. No? Well, it came as a shock because a lot of people were unprepared, no? And the DOE also did not declare that there was going to be a shortage in power. So the chamber was a bit worried about the whole thing, and then so we invited them to a forum. So the chamber came up with the forum, and then it was then that the NGCP told us that they had a shortfall, no? That NPC had a shortfall. So a lot of the businessmen were, I'd probably safely say, were unprepared. Habang papalapit na ang pagpapatupad ng EPIRA Law, naging usap-usapan naman ngayon na maraming mga private investors ang interesado na bilhin ang 2 assets na ito ng Mindanao. Ngunit ano nga ba ang nasa likod ng EPIRA Law? Let's learn more of that when Talk Mindanao returns.
sa aming nakita, base sa aming pag-aaral, hindi kailangan ibibenta sa ngayon, madaling panahon, ang hydropower. Sa hilagang bahagi ng Mindanao, matatagpuan ang naglalakihang power plants. Dito rin ang gagaling ang pinakamalaking supply ng kuryente sa Mindanao. Maliban sa dito matatagpuan ang Agus at Pulangi hydropower plant complexes, makikita rin dito ang coal-fired power plant ng Stayag State Power Incorporated at ang solar energy ng Sipalco. Ang coal-fired power plant ng Stayag ang pangalawa sa may pinakamalaking kontribusyon sa mga pinagkukunan ng kuryente sa Mindanao. Sumunod naman ang diesel at geothermal energy. There are current efforts being done at the moment to expand the capacity of Stayag's Mindanao power plant here in Misamis Oriental. We are looking at an additional 100 to 135 megawatt capacity. It's really very important to have a good mix of power supply in the Mindanao grid. Nagtayo rin ang Sipalco ng mga renewable energy plants upang tutulong sa pag-generate ng sapat na kuryente sa Rehiyon 10 at pinag-aralan na rin nila ngayon ang solar energy na isa rin sa mga pwedeng maging source ng kuryente sa Mindanao. We already have a standby generating plant actually contracted from a sister company, the Minergy Power Plant. So that helped very much. So that if you look back at the power shortages before, we were among the few that had less brownouts than all of the other utilities because we had a standby generating plant, which not everybody had. The solar supply addresses a different thing. It's for the purpose of our long-term power requirements. Bagamat maiba pa tayong pinagkukunan ng kuryente, tutol at gustong amendahan ng mga taga-Northern Mindanao ang EPIRA Law, kailangan daw muna itong pag-aralan ulit bago ito tuluyang maisakatuparan sa susunod na taon. We're thinking that we should have a very good mix between hydro and non-hydro so that when the dry season becomes really, really bad, to the extent that you're having a drought, then your non-hydro generating facilities can kick in and cover up for the shortage. I personally think it's not good timing. The EPIRA law is something that should have actually been a preparation for government and also the private sector to look at certain strategies on how we can best come up with a competitive rate for Mindanao, and at the same time to ensure reliable and stable electricity here in the island. You know, it takes about 4 to 5 years to build a new plant, and therefore from now and until the 4 years, what do we do? The government should look at our investment policies as well as how to further ensure that once the proponents are already here, that they can be supported with the necessary permits and licenses that they need to secure in order to start. So 2 years for project dev and another 3 years